So, hello guys. May nagtanong sa akin. So, andito tayo sa baboyan, no? So, may nagtanong sa akin kung ilan ba daw ang kayang tubuin kapag nag-alaga daw siya or nagsimula siya sa 10 heads. So, ito pong ibibigay kong, computation ngayon ay yung mismong actual ko na kinita. Recently pa lang, yung nag-post ako, nagbenta ako. So, 2 to 3 days ago pa lang. So, ito ay 11 heads. So, kumuha ka na lang po dito ng idea about doon. Okay? Kung in case mag-alaga ka ng 11 heads. Okay? So, ito po ay computation ng lahat. So, I-explain ko yan maya-maya. Okay? So, yun. Sana may matutunan ka dito. At, syempre, it depends kung talagang may kita. Depende sa lugar. Sa amin kasi sobrang mahal. Kaya, ayun, nakabawi-bawi kahit pa paano. So, ayun na nga. I-compute na natin. So, ito po ay 11 heads. So, batch nung January, no? So, pasensya na. Medyo madumi ang kuko kasi galing pa lang, nagpakain pa lang ako. So, ang expenses ay 11 piglets. So, that time, binili ko siya noong January ng 4-5. So, times 11, 49,500. Ngayon, yung feeds ay 78,500. So, ito po yung breakdown niyan. So, 11 pieces ang na-consume niya nung pre-starter stage. So, medyo mura-mura sa amin. Sabi ng ibang nag-aalaga, medyo mura. Pero, depende nga sa lugar. Sa iba naman, sobrang mura naman. Yung sa iba ay sobrang mahal. So, depende sa brand. So, ang brand na ginagamit ko ngayon ay Target. Okay? So, ayun. So, 1,350 per sock. So, umabot siya ng 14,850. Ngayon, nag-consume siya naman ng 11 pieces nung naubos na yung pre-starter. So, second stage na tayo. So, kasi per piece yan per piece, isang sako ang maubos. So, hog starter, meaning ng PSPI, pre-starter pellets. Ito ay hog starter pellets. So, 1,900 per sock. So, umubos ako ng 20k at may 900. So, ito ay dapat 22 pieces lang ang uubusin. So, in-extend ko siya. Gawa ng yung palayan ay hindi pa. Kasi nung nakaubos na siya ng 22 pieces, kasi dapat ang makukonsume ng every piece ay 2 sacks. Okay? Every piglet, makaka-consume siya ng 2 sacks. So, hindi po yun nangyari kasi nag-extend ako. So, nagdagdag ako ng 3 sacks kasi yung dadaanan na palayan, kasi nasa gitna, kung alam niyo yung baboyan ko, kung masugid ko kayong taga-subaybay, yung isa kong baboyan or nirerenta na baboyan, ay nasa gitna ng palayan. So, inantay ko talaga na mag-harvest sila ng palay para hindi ako makaapekto sa mga pananim. So, ayun, after ko makaubos kasi, ang binili ko sana noon ay 10 sacks. So, sana 32 sacks ang uubusin. So, after makaubos nila ng 3 sacks na for extension, may natira pa doon na 7 kasi nag-harvest na sila. So, ayun, may tira pa doon na 7. So, 3 lang ang dinagdag ko. So, 22 plus 3, 25 pieces sa grower. So, total of 42k 750. So, yan po ang overall expenses sa feeds. So, yan na yun. 78,500. Ngayon, vitamins and medications. So, sa vitamins, so sa mga nagtatanong kung ilan ang months na inalaga ko sila is 3.5 months. Okay? So, hindi ko pala nailagay. 3.5 months. Okay. So, 3.5 months. Okay? So, 3.5 months. So, bakit po may medication dyan? Kasi nung time na binili ko, hindi, actually yung biik sa akin talaga. So, nilagay ko lang dyan na, syempre, for, record, diba? Although sa akin yung biik, 4.5 ang bilihan that time. So, 4.5 nilagay ko. And then, bakit po may medication? So, ang medication na yan ay 1K kasi nung time na 1 week pa lang sila ay may nagtatae. So, yung vitamins, dyan yung mahal kasi yung medication ay konti lang naman kasi konti lang yung nagtae. Nasolusyonan ko agad. So, vitamins dito ang mahal kasi syempre, physical user tayo. So, hinahalo talaga siya sa ipagkain. So, talagang very effective. Pero be careful sa mga, sa mga supplier or na hindi talaga legit. So, baka mapeke kayo. Okay, and utility expenses ay free. Kasi wala naman po talaga akong binabayaran ng tubig kasi may fish pan doon. And yung kuryente ay hindi po ako nagpapailaw. Okay, so free. So, sa rent naman ay 4.5. Okay, yan yung binigay ko. Okay, so total expenses 133,500 and yung sales na binentahan ay 234,720. So paano yon? Paano nakaabot yung 234,720? Yan, okay? So ito po yon. So ito po talaga ay inarrange ko na ng pasunod-sunod mula sa pinaka mabigat hanggang sa pinaka mura. Okay? Ako na. Hoy, kupiko! So, eto, yung pinakamababa, 82. Okay? So, dalawa yung nag-90, dalawa yung nag-85. So, yan yung mga good size na, no? Kasi good size talaga yan. Yung mga line of 7 sa amin, sa place namin, ang mga bumibili ay line of 7 daw ay may taripa. So, ito mga good size to. Kaya,